guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At guys, naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo, mahatiran kayo ng mensahe nang sa ganun po maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon sa mga tao, sa inyong asawa, anak, office mate, or sa inyong boyfriend, girlfriend, At malamang na dinala kayo dito ng inyong gabay, Hindi nyo natagpuan ang aking channel by accident. Okay? Lahat po yan may meaning at be aware na lang po kayo. Okay? Pero bago po tayo magsimula, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Dahil malamang yung iba sa inyo, nagsisimba kayo, nagdadasal kayo, pero bakit broken pa rin kayo? Be honest guys, totoo naman, di ba? Palaging, kumbaga marami akong kliyente, followers sa Facebook, kahit dito mga subscriber ko. Yung iba naman cross-watcher, nagsisend sa akin ng email na ganito, ganyan. So hindi nyo kasi alam ang pinaka rules and regulation dito sa ating mundo. Unang-una, kapag sinabi mong let's say Kristiyano ka, kasi majority sa Pilipinas mga Kristiyano. So pag sinabi mong Kristiyano ka, dapat citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Yun di ba? Kingdom of God. So meaning, kailangan citizenship ka. Okay? Hindi yung pasimba-simba lang, hindi yung padasal-dasal lang. Kailangan ipasulat mo or magpa-registered ka sa Kingdom of Heaven. Dahil invisible yan. Paano? Meron tayong Biblia. Gawin mong reference yan. Gawin mong parang Google Map. Yan ang roadmap mo. Sa Biblia na andyan ang batas, ang rules and regulation. Okay? May 10 utos dyan. At may mga negatibo at positibo. At ikaw na ang bahalang mag-analyze, sumuri, at i-apply mo sa sarili mo. Okay? Ngayon, ang Panginoon na ang bahala dyan. Kaya kailangan mo debosyon. At alisin mo ang pagsamba sa pera. Okay, sa material na bagay. Dahil sinasabi nga sa Biblia na hindi ka pwedeng sumamba sa dalawang master. It's either na sambahin mo ang Panginoon or sambahin mo ang pera. Na which is, eto ang magbibigay sa iyo ng suffering. Okay? Pero ang Panginoon, bibigyan ka lang niya ng kailangan mo. At naandito ka sa gitna. Kaya meron kang free will kung ano ang gusto mong piliin. Yun guys, para maintindihan nyo. Ngayon, etong pera, pag naging greed ka, naging batakaw ka, naging sakim ka, gusto mo pera. So, yes, mapapasa kamay mo dahil may free will ka. Pero, kailangan mo mag-effort dyan. Pero dito kay Lord, effortless yan. Wala kang suffer. Pero nandito ka pa rin sa mundo, tao ka, may katawan tao ka. So, may experience mo ang mga kaganapan na mangyayari dito sa lupa. Pero, protected ka ni Lord. Ngayon, eto ang gusto kong sabihin. Nag-print out ako kasi baka mamaya pag nag-edit ako, makalimutan ko siya. So, ngayon, eto meron tayong sinasabi na the Father, the Son, the Holy Spirit, which is Trinity. Okay? Tayo namang mga tao, meron tayong 3 aspect. Meron tayong physical body, eto yung katawan natin. Then meron tayong soul, meron tayong spirit. Which is ang spirit ay konektado yan kay Lord. As long as hindi ka kukonekta dito sa spirit, hindi ka magagabayan, di ba? Kaya eto talaga, since nung pinanganak tayo, naging tao tayo, bawat isa sa atin meron ng guardian angel or meron ng gabay. Gumagabay sa atin. Yung iba sa atin, mga ancestors natin, ginagabayan tayo. Tapos eto tayo, wala tayong kaalam-alam, wala tayong nakakita. Pero ako meron na, dahil meron na akong spiritual eye. Binasbasan na ng Panginoon ang aking third eye. Dahil which is ako naman kasi simula pagkabata pa meron ng third eye. Tapos nung naging high school ako, tumungtong ako sa age na teenager, talagang puro mga nakakatakot ang nakakita ko sa third eye ko. Then, pinaalam sa akin ni Lord yun na ganun talaga ang makikita ko. And after ng ilang years, nung tumanda na ako, mga sa edad na 40, doon na binasbasan ng Panginoon ang aking third eye.
third eye to spiritual eye. So nakikita ko na ang aking gabay, alam ko na ang mga sinasabi ng ancestor ko, and then yung ancestor ko, yung aking gabay din, nag-reincarnate na to. So alam ko rin yung mga nangyayari sa behind the scene na hindi nyo alam. Okay, kaya nga marunong ako mag-Akashic record. Nakukuha ko yung mga past life nyo. So ganun po yan. Ngayon, tayong normal na tao, ano ba ang meron sa atin? sa everyday sa everyday life natin, meron tayong angel, meron tayong si Satanas. Hindi ko mabanggit eh. So ngayon, ito, tinutukso tayo, pinipigilan ka nito, tinutukso ka. Merong tao na marami ang gabay nila. Katulad ko, marami akong gabay, lalo na yung mga may calling din, mga chosen one, may mga calling, mga inanoint ng universe. Marami ang gabay mo. At the same time, marami din tong demonyong to. Kasi dito sa mundo natin, ang ruler is etong may hawak ng tinidor. Siya ang ruler dito eh. Pero etong mundo natin, pag-aari ito ng Panginoon na gusto niyang ibalik. Gusto niya siya ang mag-ano dito. Kaya nag-aaway sila. Okay? Kasi inagaw nito. Ngayon, ito ang magtutukso sa'yo. At karamihan sa mga tao, ito ang gumagana. Pride, ego. Konting bagay lang, ayaw magpatalo. Lalo na pag nagdadrive ng kotse, di ba? Alam naman na mali, susugod pa rin. Dahil ito ang gumagana. Tinutuso ka, sinusulsulan ka, dito ka. Pero dito naman yung anghel mo, huwag ka na makipagtalo para magpakumbaba ka, aminin mo yung mali mo, ganyan. Pero hindi, ganyan, susulsulan ka sa negatibo. Okay? So, yan ang lalo na yung mga taong merong evil spirit, marami ito yan. Yan yung mga taong may evil spirit, mga senyales yan, manipulative, selfish, ayaw magpatalo, gusto lang nila iniisip lang nila yung sarili nilang gain, wala silang pakialam sa tao, basta sila kumita lang ng kumita. At mahilig pa yan gamitin ay Lord, ganyan. Gagamitin yung pangalan ng Panginoon, pero totoo niyan, eto sila, demonyo. Kasi ang demonyo mapanlin lang. Yung iba sasabihin, ay bahala na ang Diyos sa'yo. Wala ka nga kinikilala ang Diyos eh. Hindi ka nga nakalista sa langit eh. Anong Diyos? Eto ang Diyos mo. Ganun yan. So ngayon, ano ba ang sinabi ng Panginoon sa atin? Once na naging citizenship ka na ng heaven ni Lord, nakalista na ang pangalan mo, eto na ang mangyayari sa iyo, which eto nakasulat ito sa Biblia. Sa Biblia, sinasabi na yung whole armor ni God, na ayan, may helmet ka na, meron ka ng panangga, meron ka pang sword. So, lahat yan matatamo mo kapag naging isang citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Isipin mo na lang kung ikaw, katulad ko, nandito ako sa Japan. So, kung ako, Pilipino, pero naandito sa Japan, wala akong permiso na tumira dito. Just like na residential or mag-ship ng citizenship from Filipino to Japanese. Or, let's say sa Amerika, green card holder ka. So, meron kang ibig sabihin na meron kang karapatan na tumira doon, di ba? So, pag ikaw ang isang tao na may karapatan na tumira sa mundo o sa Kingdom of Heaven, meron ka niyan. Meron kang swords, meron kang panangga, meron kang mga matitigas na yan, at eto, meron ka ring helmet. So, meaning, eto, isa ka ng soldier kasi naandito ka sa mundo ng lupa, Etong helmet, ang ibig sabihin kasi yan, sinasabi sa Biblia na take the helmet of salvation and the sword. Etong sword is spirit, okay? Which is the word of God. Okay? So, pagka isa ka ng anak ng ganap na anak or citizenship ng Kingdom of Heaven, merong kabibigyan ka ng armor ni Lord. Okay? Meron ka pang belt dyan. Nasa Biblia yan. Ngayon, etong helmet, ang salvation, ang sword, ang spirit. And then, etong helmet na yan, lalo na pagka, nung panahon may mga kingdom, di ba? May mga, ngayon, sundalo sa atin. So, lahat yan, susuotin mo muna, and last, yung helmet, di ba? Ganyan ang mga sundalo, mga army. Kasi, on the first place, pag nilagay mo yung helmet mo, ibig sabihin, ready to go ka na, ready to fight. Susugod ka na. Ngayon, ang helmet din kasi,
ang utak kasi natin ang pinaka-importante. Yes, oo, yung puso rin natin importante. Pero ang isipan kasi natin, ang utak natin ang nagko-command. Kaya kahit 'di ba, kapag nagmotor ka, 'di ba? Kahit sa ang bansa, mag-helmet kayo. Kasi nasa utak natin ang lahat. Ito ang gumagawa ng intensyon na para pagalawin ng ating kamay, intensyon na para bumangon tayo, lahat na andito, makapangyarihan ng ating isipan. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng helmet. Okay? So, yung helmet na yan ang helmet of salvation. And ito naman ang spirit. So, kapag once na binigyan ka na ng Panginoon, naging citizenship ka na ng Kingdom of Heaven, meron ka na yan. Okay? Meron ka ng protector. And pwera pa dyan, makikita mo ang iyong gabay, ang iyong guardian angel. Kasi bibigyan ka ng spiritual eye. Ang spiritual eye, hindi mo na kailangan makita pa yung mga nakakatakot or automatically alam mo na eh. Alam mo na kasi. And dahil citizenship ka ng heaven, hindi mo, yes, oo, meron kang ganito, protection mo lang to just in case. Pero ang kikilos ng lahat is yung mga army of angel ni God, ni Lord. Okay? Bakit? Isipin mo na lang kapag ikaw ay isang emperor, isang presidente, senador, or isang politician na, let's say, yung bansa mo mayaman, katulad ng Paris, di ba? Ng Spain, ng Amerika, ganyan. Kahit nasabihin mong mababa lang ang iyong ranggo sa politika, merong kang mga ang tawag dito, bodyguard, di ba? Usually merong bodyguard. Ngayon, ganun din, ang bodyguard mo ang kikilos kapag ka merong tawag dito, may mga negative energy na mag-a-attack sa'yo or mga evil spirit na mag-a-attack sa'yo, sila ang kikilos. Pero, still, armored ka pa rin just in case na direkta kang hindi ka hindi ka matatamaan. Ganon din naman ang mga di ba? Ang mga presidente, di ba? Meron silang bulletproof. Besides na meron silang mga mga bodyguard sa paligid, meron din silang bulletproof, di ba? Meron din silang dalang armas, di ba? Yung iba, hindi lahat pero hindi sila direktang nakikipag-away, nakikipagsabunutan, nakikipag-debate sila, oo, pero yung sasabihin mo makikipag-away, hindi, last na lang yan. Pero ang pinakakikilos talaga is yung army of God. So, ganun yan, guys. So, kailangan maging citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Paano? Kailangan mag-devote ka. And then, huwag kang mag-focus lang sa pera, sa material na bagay, sa earthly na desire, Hindi lang pera, yung pagnanasa mo sa kung ano ba pinagnanasaan mo na negatibo, hindi maganda 'yon. So kailangan balance, At sabi nga, 'di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ngayon, pagising mo sa umaga, mag-thank you kay Lord dahil meron kang hininga at meron kang isipan. At yun, yung utak mo, yung isipan mo, ang magde-decide kung babangon ka, kakain ka ba ng almusal. Kaya nga may helmet ka para hindi ma-damage yan Diba? So, ganun yun. Kaya, hanggat maaari, pag gagawa ka ng desisyon, pag-isipan mo ng maigi. At pagka konektado ka naman sa iyong gabay, sa universe, or sa langit, sa kingdom of God, di ko alam kung anong reliyon na meron kayo, kung anong pinaniniwalaan nyo, pero kahit ano pa, ganito talaga ang mangyayari. Ganito talaga ang senaryo natin dito sa mundong ito. Kaya kailangan always seek the kingdom of God. Every moment. Palagi kayo lalo na kapag nag-start na yung negatibo mong pag-iisip, umaarangkada to. Kaya magkonsulta ka na, pakinggan mo ang binubulong nito. At doon ka mag-decide. At panigurado, hindi naman ito magbubulong sa'yo ng ikasasama mo, ikasasakit mo. Okay? Pero sometimes, binibigyan ka ng lecture pag makulit ka talaga. Okay? So, ganyan yan, guys. So, hanggang dito na lang. At nasa sa inyo yan kung gusto nyo panoorin to. Pero ito talaga ang makakabuti ito sa inyo, na maunawaan nyo. At magbasa kayo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay
roadmap or reference na masasabi ko. And alisin nyo lang yung pagiging dogmatic, okay? Dahil marami pang mga sari-saring relihiyon. Kung babasahin mo yung mga Holy Bible ng ibang relihiyon, Hinduism, Buddhism, ano pa ba? Marami, Islam, Jewish, di ba? Meron silang mga sari-saring libro, Holy Bible na ginagamit nila, which is kung babasahin mo, ikukumpara mo, may similarity, may malaking similarity. Pero yung iba, merong tinanggal, meron namang pinalit. So, pagka nagkaroon na kayo ng spiritual eye, doon nyo malalaman kung alin na totoo. Bakit? Kasi si Lord mismo ang magre-reveal sa inyo. Kaya palagi ko sinasabi na maging self-aware, magkaroon kayo ng self-reflection, self-discovery, self-realization. Kailangan simulan nyo sa sarili nyo bago kayo maglabas sa iba. Katulad ko, inuuna ko muna yung experience ko. From my experience, binavalidate ko yan, sinusuri ko, bakit naranasan ko to, bakit ganito. Kaya ngayon, nag-share ako sa inyo kasi gusto ko kayo rin maging spiritual awaken kayo, maging citizenship din kayo ng Panginoon. Hindi ko sinasabing magsimba ka or ganito. Hindi, dahil ako mismo wala akong relihiyon. Pero alam ko na kung sino ang tunay na Panginoon, ang one God. Kaya malakas ang loob ko na mag-share sa inyo ng ganito. At yun din ang gusto kong maranasan nyo para free of suffering na kayo. Basta iwasan nyo lang yung pagiging greedy, yung madamot, matakaw, sugapa, yung self-desire. Kasi yan ay lahat ay mga negatibo. Kaya ma-attract nyo ang evil spirit. Iwasan nyo lang yan. Okay guys? So salamat sa pakikinig at sa oras na inilaan nyo dito. Move on tayo sa ating reading. Capricorn, ikaw ngayon na ang bibigyan ko ng reading ha. Alamin natin yung iyong buhay, pag-ibig, kapalaran mo. Okay? Alamin natin yan. Pero syempre, Capricorn, dapat sa reading natin, alamin muna natin yung likas na kapalaran mo, kaugalian mo. Okay, Capricorn. At syempre, alam din natin kung ano yung mga balakid mo parating sa'yo, sa buhay mo, Pero alam mo, Capricorn, dapat mo, actually, hindi lang naman ikaw, Capricorn, lahat ng mga zodiac sign, Dapat malaman natin na talaga kung ano ang kapalaran natin, likas, kaugalian natin, Alam mo kasi, Capricorn, may mga tao talaga na dapat suriin natin yung ating sarili natin. May mga taong may Capricorn siguro na ganyan ginagawa nyo. Pero marami kasi sa tao na mahilig sumuri ng ibang tao. Mahilig mag-judge ng iba. Pero yung sarili, hindi nakakita. Which is normal. Marami yan. At ayan talaga ang nangyayari sa ating mga tao dahil nandito tayo sa mundong Earth. Ang mundong Earth, mababa po talaga ang vibration. Kaya madali tayong matukso. Kaya kailangan talaga natin palagi tayong magdasal. Okay? So, may tumasik. Kuhanin natin. So, alamin natin ang iyong kapalaran, likas mong kaugalian. Meron na tayo kasi pag pinanganak tayo, meron na talaga tayong pinaka life destiny kapalaran, and then meron din kasi tayong free will, at nasa sa ating choice na natin yun. Okay, so alamin din natin yan, nga pala, Capricorn, esoteric. Hindi, ito yung una na so yan ang aanahin natin. Walang tayo additional dyan, tatlo lang sila kasi. Okay, kasi alamin natin dito yung iyong ugali sa kapalaran mo. Ito na lang. May dalawang bumagsak Malamang ito yung sinasabi. Okay. Control. Control and success and growth. Dito muna ikaw. Tabi-tabi lang. Majority sa barahan natin ngayon, kulay green. Pati ito gagamitin natin. Kasi green ang ating power stone bracelet ngayon. Okay. So, ito, esoteric kasi Japanese, ako na lang magbabasa. Kasi ko to kanjiro kabe ka anata jishino tsukari agitemasu. Anata no communication. Kyoy de agarimasu and hanata timing. Okay. Actually, etong barahan to pareha sila. Ang
ang meaning, ano. Pero, okay, mahirap i-translate. Ngayon ko palang bibigyan kayo ng mensahe nito. Okay, sa nakakita ko sa baraha mo, Capri. Alam mo, Capricorn, ano? Ikaw, ano, hindi lahat to. Hindi lahat. Ikaw ang Capricorn na kahit gaano pa, kahit gaano pa kalalim ang pagsubok na dumating sa buhay mo, meron kang pagsubok dito na darating sa'yo kahit gaano pa kalalim, gaano pa karami, gaano pa kaano yan. Nakakita ko dito sa baraha mo, yung mga hadlang, meron tayong control na baraha. Okay, and then meron tayo ditong, kung titingnan mo naman ito, palaban, di ba? And then, obviously, andito ang success and growth. So, meaning, kaya mo itong malampasan. Okay? At saka, wow, 88. Angel number 88. See? Ibig sabihin, meron kang lakas. Just itsura na lang nito, no? Matapang. Baka yung basta nyo talagang Capricorn, sadyang yung lumalabas na yung sa aura nyo, ang katapangan nyo, na para kang warrior, na andyan sa'yo ang helmet. Katulad ng intro natin, helmet, sword, ano pa ba, belt, breast belt. So, ito sinasabi sa'yo na hindi naman kailangan. Kung yung iba sa inyo siguro kailangan, malamang wala kayong kaalaman, pero kahit sabihin mo, Capricorn, na ay, ganito pinagdadaanan ko, ganyan, hindi ko na kaya, ganyan. No, kaya mo yan. Dahil yan ang soul contract mo. Makinig ka, maniwala kasi hindi, Capricorn. Kung ano man ang hirap na dinaranas mo ngayon, mga pagsubok, lahat yan malalampasan mo. Believe it or not, malalampasan mo yan. At sa bawat problema, challenges na tinatahak mo, na nararanasan mo, mag-grow ka. Tingnan mo na lang, success and grow, maging business man, pag-ibig man, trabaho man, lahat ng parte ng buhay mo. Kasi kontrata mo na yan. And sinabi ni Lord na pumirma ka dito, which is wala namang kasulatan yan, sa langit kasi yan, sa universe ka pumirma, walang ink, walang sign na, okay? Pero pumayag ka, nag-agree ka na maranasan mo yan. At lahat niyan, malalampasan mo yan. Kaya kailangan mo dito control and tiwala, lakas ng loob sa sarili. And syempre, pasensya rin, kailangan mo magplano dito, So, yan ang sinasabi sa iyo ng baraha, malalampasan mo. At kaya ka binigay sa iyo ng Panoog yung mga challenges na yan, mga hadlang na yan, dahil kaya mong malampasan. So, contract mo yan. Pumayag ka, may free will ka. Okay? Ngayon, etong nakikita ko dito sa baraha mo, which is 88, 8 plus 8, magkano? Hindi ko alam. 16 siguro. 16. Ang hina ko sa mata. 16 yan. Okay? So, malamang, hindi lahat sa inyo, pero sa edad ng 16 pataas, ngayon, ilang taon ka na, hindi ko alam. Pero balikan mo na lang, kung bawa matanda ka na ngayon, kung bawa, 50 na ako, 40 na ako, 30 na ako, balikan mo yung edad na 16 pataas, malamang na, yun yung mga panahon, na merong kaganapan sa'yo, may limitasyon ka, sa mga, meron kang naranasan yung kaganapan sa buhay mo, na meron kang, ano bang masasabi ko dito? Binigyan mo siguro ng limitasyon ng sarili mo, or kinontrol mo siguro ang sarili. Depende kung anong gender ang meron ka, merong pagbabagong naganap dito sa iyo. Meron kang masasabi kong malamang yung iba sa inyo pinaglabanan nyo, hindi ko alam kung anong gender mo, Capricorn, pero nag-coming out ka, nilabas mo, kinaya mo to, So, yung iba sa inyo nagkaroon ka ng self-realization. Or kung yung time na yun, wala kang self-realization, ngayon ka lang nakaramdam na, nung time na yun, dapat pala nagkaroon ako ng self-realization, dapat pala sinuri ko. Or kung, hindi ko alam kung ilang taong ka ngayon, nanonood, merong mga bata-bata pa, siguro iba sa inyo 16, pero more than 16 years old pa siguro, mga nasa 27, 37, depende,
Ano? Kasi pwede nating i-add yan lahat ng barahang ito, pero ito ang numero nakikita nyo lang. Ano? So ngayon, eto, mahirap ko timing. Malamang yun yung time na meron kang na-realize sa sarili mo na parang tinanggap mo yun. Ano? For example lang hindi ko, bawa, tinanggap mo yung meron kang problema sa gender mo, ano? Tinanggap mo na, ganito ako, ganun ako, ano? Or siguro yung iba sa inyo, tinatanaw mo ngayon, ano? Nung ganito yung time ko, nung edad ko, hindi ko alam kung ilang taong ka, pero ito pala yung ginawa ko, ito pala yung sitwasyon ko noon, ganyan. Malamang yung iba sa inyo, ngayon lang kayo nagkakaroon ng self-realization, ano? O yung iba sa inyo, ngayon lang kayo nagkakaroon ng control, nagkaroon ng lakas na magkaroon ng control, ano? So, yung iba sa inyo, malamang wala man changes na nangyayari, ngayon ka magkaroon ng control, ngayon ka magkaroon ng self-realization, ngayon ka magkaroon ng self-reflection, ngayon mo suriin ang sarili mo. Ano? Yung iba sa inyo. Then, Capricorn, nakakita ko sa baraha mo, ikaw ay dynamic, ano? Maparaan, ano? Yung iba sa inyo, hindi lahat. Then, nakakita ko dito sa ating esoteric na baraha, na malamang ng iba sa inyong Capricorn, ikaw ang Capricorn na charming. Okay? Yung iba naman, marunong ka siguro makisama sa tao, kontrolin yung sitwasyon, ano? Kahit na sabihin mo magulo, tingin ko naman marunong ka makisama, aktibo ka, at marunong ka makipag-ugnayan sa mga tao, sa kaibigan mo, sa karelasyon mo. Ano? Meron kang ganong klaseng kakayahan. Pasensya na, Capricorn, nagre-ring na naman ang ating phone. May incoming. Medyo stop ko lang muna siya, ha. Okay, so Capricorn. So, sabi ko nga na malamang yung iba sa inyo, ano, ngayon pa lang kayo matututong mag-control sa sarili nyo. At yung iba sa inyo, ngayon pa lang kayo matututong kung paano makisama sa karelasyon nyo, sa kaibigan nyo, sa mga tao sa kapaligiran nyo. Ano? Yung iba naman sa inyong Capricorn, ikaw ay biniyayaan ng kasiglahan, ano? At tingin ko sa iyo, malikhain kang Capricorn, ano? Matalino ka. Baka magaling kang mag-compute dito. Magaling ka siguro sa math. Pero nakikita ko dito, malikhain ka, matalino ka, may kasiglahan ka, at likas na yan sa iyo. At masasabi ko na mas masaya ka kapag ibinabahagi mo yung kung ano man ang katangian na meron ka. Ano? Halimbawa, katulad nito, matalino ka. Ano? Siguro maano ka sa math. So, once na sinishare mo yung topic about math, ano? Or darating sa sitwasyon nyo na kailangan mo mag-compute. Katulad kanina, hindi ko pa alam yung 8 plus 8. Baka yung iba sa inyo, ganon, nagiging masigla ka. Ano? Lalo na kung may karelasyon ka, ano? Sa person mo. Pagka alam mo yung topic, may idea ka, or yung mailalabas mo doon yung mga terms na, alam mo yun, mga technical terms ng ikaw lang ang nakakaalam. Tingin ko, masigla ka, masaya ka, at saka pinapakita mo na, uy, matalino ako, may alam ako. Masaya ka na ibinabahagi yun. Hindi naman sa kayabangan, ano. Tingin ko, proud ka sa sarili mo, ano. Ipakita sa person mo, baka iba sa inyo nagpapakita ang gilas kayo sa nililigawan nyo, ano, or sa nanliligaw sa inyo, ano, or sa parents ng karelasyon mo, ano, nagpapakita ang gilas ka na, alam ko to, kayo, wala kayong alam dyan, mga ganyang klaseng technical term, ano, malamang yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng ganong klaseng, at sumisigla kayo, ano, then, alam mo Capricorn, masasabi ko dito sa iyong baraha, iwasan mo rin yung mangako na hindi mo tutuparin. Ano? Kapag nangako ka, tuparin mo, gawin mo. Ano? Yung iba sa inyo, malamang, yan ang kadalasan na problema na nangyayari sa inyo. Lalo na kung pera, dahil may dala tong calculator. Ano? Malamang yung iba sa inyo pera. Yung iba sa inyo problema pa, pera, baka nauwi pa kayo sa away. Ano?
Kahit magkarelasyon, syempre konektado rin ang pera dyan, ano? Kahit sabihin mong magka-live-in partner kayo, hindi ko siya asawa. Kahit ano pang relasyon na meron kayo, ano? O baka nagliligawan stage pa lang kayo, tapos nanghihiraman na kayo ng pera. Which is, ang sinasabi sa ng baraha kasi dito, once na meron kang ginawang bagay, nangako ka, nanghiram ka, kailangan panindigan mo. Ano? Huwag mong uuwi sa away. Huwag ka makikipag-away at kontrolin mo ang sarili mo. Okay? Yan ang mensahe sa ng ating baraha. Ngayon, ano ba aalamin natin sa ating baraha? Alamin natin kung anong parating sa iyo. Okay? Parating. At kung mayroong mang balakid, alamin natin. Kung anong lalabas sa baraha, pero yan ang aanin natin. Ang pinaka-question natin sa ating baraha. Ha? Okay? Sama natin. Nalito eh. Mukhang nagpaplano ka dito nag-iisip gusto mo magbitaw ng desisyon sinasabayan ni Gigi yung rhythm ng aking baraha. Ito talaga Gigi apat na lang ang ating baraha. Okay, meron tayong fourth summer, being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. And then reverse, King of Spring, a financial windfall, your leadership skills are needed now, an unexpected supporter of your cause. Naku, nag-start na magbarena sa kabila. Let go of belief systems that no longer work for you. An important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities. Pasensya na guys Nag-install kasi ng solar panel sa taas namin. Kaya ayan. Walk away from this honest association, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness. Something that's not worth the effort. Okay. Reverse siya, di ba? Tama, reverse siya. So dito, Capricorn, nakikita ko sa mga barang, katulad sabi ko kanina, mukhang nagpaplano ka, no? Gagawa ka ng desisyon. Baka yung iba sa inyo, lilisanin mo yung bahay, mayroon kang lilisanin dito. Aalis ka, ano? Ito ko nakakita ang pag-alis mo. Ayan. Pero yung iba sa inyo, babalik kayo, ano? Dahil kailangan yung bumalik sa kung anong kadahilanan. Pero mukhang nagpaplano ka na moving forward ka na, mag-move on siguro, sa past relationship mo. Gusto mo siguro lisanin na yung kinalalagyan mo ngayon, yung damdamin mo, yung nararamdaman mo, kung dati hindi mo nakokontrol, ngayon makokontrol mo na, at pera pa dyan, nakakita ko sa baraha mo, pwede lagay natin ang upright para makita ko yung picture. Pasensya na Basta ito, tatlo, ito. Reverse siya. Tandaan nyo na lang. Malamang, Capricorn, gumawa ka ng desisyon. At nag-isip ka. Siguro matagal mong pinag-isipan to. At gusto mo talaga itong isagawa. Isa-action. Meron ka sigurong sinet up, itinakdang bagay, plano, tao, at yung iba sa inyo gusto mong makamit ito. Gusto mong mapasakamay, makamit ng actual, magmaterial, magmaterialize, gusto mong mapasakamay mo. At tingin ko, ang nais mo talaga, yung isang relasyon na pangmatagalan, isang relasyon na maganda ang samahan, may pagmamahalan. Tingin ko yan ang hanap mo yung tipong may durability talaga, yung samahan nyo, gusto mo na, tawag dito, kumbaga, may aalalayan ka, depende ko anong gender ang meron ka, tingin ko sa'yo, gusto mo yung isang samahan na merong mapanghahawakan, gusto mo ng clarity, yung iba sa inyo, at ang gusto mo, dapat ako lang, yung ganun. Wala nang iba. Ako lang.
ako lang ang mamahalin mo, ako lang ang ibabahay mo, ako lang ang makakarelasyon mo, ako lang ang magkokontrol, ako lang ang, ewan. Basta gusto mo, ako lang. Ano, yung iba sa inyong Capricorn, ganun ang gusto mo. So, medyo nakakita ako na may pagka self-centered, masasabi kong selfish. Pero, depende yan, ano, kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, no? Baka yung iba sa inyo, masasabi kong may family, may batang single parent, ano, need ng time. Parang yung tipong siguro yung iba sa yung fiancé mo, karelasyon mo, or anumang sitwasyon na meron kayo, hindi ko alam. Pero, for example lang, ayaw mong, baka ikaw or ang person mo, ayaw mong kasama yung bata. Ano? Ikaw, mahal kita, pero yung anak mo, hindi ko matatanggap na bilang anak ko rin. Yung ganun. Hindi ko mapupunan, masusuklian na bilang isang ama ng bata. Ano? Maaaring ikaw ang naghahangad nun or yung person mo. Okay? Ano yung na lang, baka vice versa. Ikaw na bahalang sa sitwasyon mo ito. So, yun ang nakikita ko na parang gusto mo, dapat ganito, dapat ganun. Ano? Dapat ako lang, kung pareho kayong, single, ano? Wala naman kayong anak, hindi naman kayo single parent, baka iba sa inyo, ganyan, ano? Pero Capricorn, nakikita ko sa'yo na magmula ngayon siguro, ano, magsisikap ka. O yung iba sa inyo, magsusumikap talaga kayo, or nagsikap na, malamang yung iba sa inyo. Ano? Maaaring ngayon, ginagawa mo na, nag-i-start ka na kung anong paunti-unti, parang alkansya, nagsisave ka na kung ano man yung pagbabagong gusto mong gawin, ano? O yung iba sa inyo, simula nang pinasok mo yung isang relasyon o yung relasyon na yan, maaaring para sa iyo na Capricorn, gusto mo talaga yung long term. Yun talaga ang goals mo, yun talaga ang gusto mong ipaglaban, yun talaga ang gusto mong mangyari, yun talaga ang gusto mong layunin. At malamang yung iba sa inyo, satisfied ka sa ganyan. Kaya inuunti-unti mo na nagtitake ka rin ng risk dito. Siguro yung iba sa inyo. Isinasaalang-alang mo talaga yung pagbabago ng inyong samahan, yung mga nararanasan nyo everyday, mga pagsubok na nararanasan. Tingin ko naman pinaglalabanan mo, at ako kailangan talaga mag-take ng risk. Talagang ikaw ang Capricorn na talaga mag-take ng risk, which is lahat ito reverse kasi yan, I'm sorry. Tinignan ko lang yung picture para mas klaro sa akin, which is reverse nga yung lumalabas sa iyong baraha. So, yung iba sa inyong Capricorn, yan ang masasabi ko, pero isa lang ang lumabas. Kuha pa tayo ng isa para gusto ko lang ma-verify itong baraha mo. Sorry ha, dito ko, urong ka lang to ng konti. And dyan. And then, dito. Empowerment and inspiration na baraha. Okay. Gusto ko lang i-verify kasi bakit tatlo itong reverse na baraha na lumabas sa'yo. So, gusto ko lang i-clarify dito. Yung iba sa inyo, tingin ko, meron kang dalawang bagay na dapat mong pagpilian. Malamang yung isa medyo klaro ka na, yung isa naman medyo malabo. Pero nagdadalawang isip ka pa rin. Maaaring trabaho or parehong merong dalawang tao siguro, yung iba sa inyo. Pipili ka kung ito ba or ito ba, si Mr. A, si Mrs. A or si Mr. B, kung sino ba yon, or baka yung iba sa inyong lugar, at yung iba sa inyo malamang na magiging LDR kayo dito. Baka mapapalayo ang isa't isa sa inyo dito. Kung dati na andun yung nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Let's say magkasama kayo sa isang company, pero baka malipat ka sa ibang department or kung anumang kadahilanan, baka yung iba sa inyo, sa internet lang kayo nagkakilala, na mukhang magkakalayo kayo dito, and then
dito mo marirealize siguro Capricorn na parang, siya pala yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon, siya pala yung nagpapalakas ng loob ko, ano, yung iba sa inyong Capricorn, malamang meron kayong ganyang klaseng kaganapan, ano, maaaring parating pa lang sa inyo, or baka ngayon nararanasan nyo na, ano, yung iba sa inyo. Or baka Capricorn, malamang yung iba sa inyo, no, baka mag-aral, magtrabaho ng overseas. Kaya ngayon kinakailangan yung magdesisyon talaga dito, ano, maging klaro ka kung ano ba ang gusto mo, ano, so saan lugar, kung ano man kakalabasan nyo dito, ano, kailangan nyo talaga magplano. At dito ko nararamdaman ang kalungkutan, ano, kakulangan ng kasiyahan mo kasi dumidilim na andito lang yung liwanag sa puso, dito naman sa likod. So, pero ang totally ng barahan nito is kadiliman. So, nakikita ko dito ang kakulangan ng kasiyahan. Malamang Capricorn, malungkot ka. Malungkot ka dahil itong person mong ito, wala ng contact, ano, hindi na kayo nagkikita. Then, yung kaganapan, yung sitwasyon nyo, hindi nyo makontrol. Ano? Talagang nangyayari, which is malamang yung iba sa inyo, ito ang hadlang nyo. Ito ang challenges nyo, ano, na kailangan nyo ma-overcome, kailangan nyo malampasan, kailangan nyo mapaglabanan. Ano, hindi lahat, pero yung iba. Okay? At yung iba sa inyo, tingin ko, malamang na ikaw or ang person mo, hindi talaga kayo mapakali. Ano? Parang, yung iba siguro sa inyo, lumalayo na yung feelings, or humiwalay ka na lang dahil sa ganito nga ang nangyayari sa inyo, or baka yung iba sa inyo ayaw nyo nang manligaw, or nasa ligawan stage pa lang kayo, ano, getting to know each other pa kayo, pero yung point na yan, ay mukhang magkakalayo kami, mukhang ganito, na-realize mo na parang, ay meron kaming differences, ano, maaaring edukasyon, ano, estado sa buhay, yung pinaka-lugar nyo siguro. Kaya yung iba siguro sa inyo, dumidistansya kayo. Ano? Kuha pa tayo ng baraha para makaano tayo ng ano. Bakit meron life experience at King of Spring ka dito? Sinasabi dito success. Bakit ganun yung tayo? Dali lang ha. Teka lang ha. Okay. Akit lang natin muna siya ng konti sa taas. Alam mo Capricorn, maaaring hindi lahat sa inyo, no? Ano? Hindi ka nakaresonate din, hindi ikaw to. Yung iba sa inyo, nakakita ko, magta-travel siguro kayo dito. Travel abroad siguro. Pero ang isa pang validation ko dyan, malamang na itong person mo, papipiliin ka nito. Ano? Papipiliin ka and then, anong gusto mo? Baka meron sa inyong third party na involved, ano? Ngayon, papipiliin ka ng person mo. Sino pipiliin mo, Capricorn? Ako ba o yung, ano? Maring trabaho, tao, ano? Kung papayag ka bang sumama sa kanya. Like for example, galing kayo sa yung iba third party, ano? May talagang merong tao na involved. Baka yung iba naman, simpleng trabaho lang, galing ka sa province or sa ibang lugar na iniisip niya na isama ka, ano? Or kung pareho pa kayong estudyante, mag-enroll ka rin sa ating same school, yung ganun, ano? Example lang sinasabi ko, ikaw nang bahalang mag-adjust dyan, ano? Capricorn. See, transformation ng lima. Journey by the moonlight. Stepping to the power, faraway places, and unknown territory. Yes. See, unknown territory ka. Parang eto yan eh. Diba? Anyway, dito tayo. Journey of the moon, stepping into the power and faraway places, unknown. Okay. So, eto ngayon ang baraha mo. Yung iba sa inyong Capricorn, ano, malamang na pipili ka sa mga suitors mo. Ano? Ito na lang, siguro maganda kang Capricorn, ano, or gwapo, marami siguro nagkakagusto sa'yo, nanliligaw,
hindi ka pa sure kung sino ang sasagutin mo sa kanila, kung kanino ka makikipagrelasyon, at malamang pipili ka. Or sa taong nagkakagusto sa'yo, no? At kung titingnan naman natin kung anong parating sa'yo, pareho ang ano nitong dalawang barahang ito. Anong parating sa'yo dito? Hindi ko masasabing hadlang or balakid ito, no? Yung iba sa inyong Capricorn, ano? Pero, malamang na, naguguluhan ka pa dito eh. Naguguluhan ka, nalilito, kasi kailangan mong pumili nga eh, sa pagitan ng seguridad or pakikipagsapalaran. Makikipagsapalaran ka siguro dito, yung iba sa inyo. Ano? At saka Capricorn, ang gusto mo kasi yung matatag at maaasahan sa isang tao, sa isang relasyon, ano? Isang samahan. Yung iba naman, nakakita ko itsura nito at saka ito, tapang ang nakikita ko dito. So gusto mo yung tao makakarelasyon mo, matapang, malakas ang loob, ano? At masasabi ko na parehong may potential. Kung marami kang manliligaw, marami nagkakagusto sa iyo, or meron kang nagugustuhan, then lahat ng mga taong nagugustuhan mo, meron naman silang mga potential, ano, may tapang sila, ano, kung nangangailangan ka rin ng seguridad, maibibigay nila sa iyo yun, ano. Pero sa simula, syempre, ayan, unknown territory, syempre, hindi mo alam eh, ano, depende na lang kung ano yung papasukan mong relasyon, depende na lang, kasi kailangan mo ng life experience dito, ano, kahit na sabihin mo, ay, dati may karelasyon ako, ganito, ganyan. No, hindi. Bagong karelasyon itong darating sa iyo, yung iba sa inyo, no? Or naghahanap ka, no? Or marami ka sigurong manliligaw or nagugustuhan. Yung panibagong tao kasi, panibagong experience yan. So, hindi mo nakakita kung anong ugali ang meron siya. At kung ikaw rin mismo, Capricorn, yung ugaling ilalabas mo. Malamang yung iba sa inyo, hindi nyo makontrol. Ano? Pero tingin ko, yung iba sa inyo, itong makakilala mo, ay itong potential na to, meron magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, mag-inspiration, at talagang, ayan, a fresh new way, bagong karanasan, bagong life experience, bago lahat ang mararamdaman mo dito sa taong to. Ano? Kaya kailangan mong mamili, at kailangan mo rin maging klaro. Ano? Huwag kang punta rito, punta ron. Maging klaro ka. Pakinggan mo yung sinasabi ng puso mo, yung nararamdaman mo, ano? Malamang yung iba sa inyo, no, pareho kayo nag-iisip. Or kung yung person mo, or kung gusto mo, kung siya yung sa future mo na makasama, ano? Parang alam mo ang iniisip kung ano nang iniisip ng taong ito, no, ng person na to. Or ngayon pa lang, haharapin mo ang person na to, talagang, sasabihin mo talaga yung tunay mo nararamdaman. Yung iba sa inyo, no? Bawa, lalaki kang Capricorn. Ngayon ka pala maglalabas ng tunay na feelings mo. Uy, alam mo, type kita, ganyan. Hindi lahat, pero yung iba, no? Pero tingin ko, yung iba talaga sa inyo, meron kayong connection talaga sa pera at saka sa career nyo. Ano? Baka magkasama kayo sa trabaho. Ano? Kaya, yung iba sa inyo, may iwang kang malungkot dito kasi baka merong business trip, merong kung anong reshuffle siguro. Kasi nakatalikod eh, pareho nakatalikod. Na kailangan mo paglabanin yun. Maaaring malungkot ka, ano? Maghahanap ka ng clarity. Baka yung iba sa inyo, yan ang gusto nyo, ano ba, trabaho ba o ako? Yung ganun. Ano? Hindi yung may third party o ano. Baka ikaw ang Capricorn na papapiliin mo ang person mo na ako ba o trabaho mo. Or ikaw ang Capricorn na sasabihin mo dun sa person mo na hindi ka pwedeng pumili. Kasi trabaho at saka ikaw. Siyempre, kung wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala rin siyang pantosto sa'yo. So malamang, depende Capricorn, ikaw na bahala mag-adjust. Pero tingin ko naman nag-iisip ka talaga dito sa future nyo. Ano? Maaaring hindi mo pa nakakita yung future kung gaano kaano. Pero naandun na gusto mong mapasa kamay, gusto mong mag-materialize, gusto mong masaya. Ano? Kaya
nakakita ako sa inyo. At saka, Capricorn, kung ikaw ang Capricorn na nag-iisip tungkol talaga sa career, sa pera, nakikita ko ang magiging balakid nyo dito ay yung paghahangad mo. Malamang na ikaw ang Capricorn ang gagawa ng paraan para magkaroon ng career ang person mo. Dito ko nakakita ang kailangan mag-travel. So, kailangan parang ikaw magpupush sa kanya para marating nyo itong kung ano man itong lugar na to. So, malamang ikaw ang gagawa ng paraan para magkaroon ng trabaho itong person na to. Magkaroon siya ng career, magkaroon kayo ng magandang samahan. Hahanap ka siguro ng paraan, connection, para maging magkasama kayo, para makapag-abroad siguro yung iba sa inyo. Or ikaw mismo, meron kang ipo-pursue para magkaroon kayo ng financial na securities. Dahil marami tayong melon, kamatis, marami tayong prutas, may bigas, di ba? So, malamang na meron kang ipo-pursue mo to para magkaroon kayo ng financial securities. Capricorn. Malamang ikaw ang gagawa ng ganitong pamamaraan. At Capricorn, ang nakikita ko sa energy mo, yung iba hindi lahat, ikaw ang mapaghangad. At itong person mo, hindi naman siya masyado in sa kung ano man ang desire ang meron ka. Kasi para sa person mo, kumbaga, parang pinagdidikit mo kasi yung langit at lupa. Meron kang desire talaga na maabot, marating. Meron kang dreams sa future mo. Na ito namang person mo, tigil mo na nga yung pag-anong ganyan. Huwag mo na ikumpara yung sarili mo sa ganito, ganyan. Or baka vice versa, Kaya, kung sa tingin mo na hindi ikaw ito, din ang person mo. Kaya, bahala ka na mag-adjust dyan, Capricorn. Pero, yung pagiging determinasyon na enerhiya na yan, kung hindi sa'yo, baka sa person mo, tingin ko naman, eto kasi, success and growth. Mapapasa kamay mo. Kung imbawa, ako yan. Then, magiging successful ka. Kung ano ba nang pinupursue mo dito, Capricorn. Darating sa'yo ang successful, then mag-grow ka. Mapaglalabanan mo kung ano mang pagsubok, challenges, hadlang, balakid, kung ano man ang meron sa'yo, mapaglalabanan mo. Ma-overcome mo. Maaaring iba sa inyo, take time, hindi pa sa ngayon, nararanasan nyo siguro, ilang buwan na lang, ma-overcome mo yan. Mauuwi ka sa success. Magmamature ka, mag-grow ka. Baka business yung iba sa inyo. At yung iba sa inyo, kung let's say na single ka, may makikilala kang person. Makikilala kang person at itong taong ito ang magdadala sa iyo ng successful life. Magbibigay sa iyo ng lesson, lecture. At the same time, meron ding kaguluhan kasi may dark tayong color dito, Actually, itong bilog to at saka itong bilog. Parang moon, di ba? Moonlight eh. So, medyo malabo. Hindi klaro, kaya kailangan mong maging klaro dito. Ikaw ang gagawa ng clarity. Ikaw ang magkocontrol. Okay? At the same time na andun din yung inspired ka, empowered ka. Yung iba, dahil dito, life experience is reverse, baka ikaw ang gawing, eksperimento nito, pag-aralan. Kasi baka yung iba sa inyo, ignorante kayo, inosente, baka gawin kang experiment ng person na to. Kaya mag-ingat ka na lang, yung iba sa inyo, Kuha pa tayo ng barahan. Kuha natin barahan. Tingnan lang natin itong unknown territory, faraway places. Kukuha lang tayo dito ng confirmation. Kasi itong person yung Capricorn, ang nakakita kong enerhiya niya. May karelasyon ka man o wala ng Capricorn, baka iba sa inyo, baka nanliligaw pa lang, see? Shinrai ka at Shinrai goddess. Okay. Get ko na. Okay. Ganda ng barahan to, Okay. So, itong person mo, Capricorn,
masasabi ko, ang gusto niya, paglalimin niyo ang inyong samahan. Or baka ikaw, Capricorn, ang gusto mo, paglalimin niyo ang inyong samahan. Mas malalim sa dating antas ng inyong pagmamahalan, ano? Kung magkarelasyon na kayo, kung mag-asawa man kayo, ano? Kung saan maaari mong asahan ang mas malakas, malalim na pagmamahal, mas tapang, sa lakas ng loob, ayan, tapang ng tigre, oh. 'Di ba? Mas may control dahil nasa palad niya ang templo, ano? Merong regalo dito, ano? So malamang na ikaw or ang person mo, ano, na umaasa or malamang pwede kang umasa. Dahil ito ang ibibigay sa iyo ng universe. Kaya mangangako ito, bibigyan kayang kaligayahan. Mukhang ganun din naman kasi ang hangad mo, no? Yung iba sa inyong Capricorn. Kaya malamang kailangan mo ditong sumugal. Ano? Kung halimbawa, ay hindi ko pa kilala yung tao niya, hindi ko pa siya ganun kalalim kakilala, sa internet lang kami nagkakilala, or pinakilala lang siya ng boss ko, ng friend ko, ng kung sino, anong, ewan, hindi ko alam. Ngayon pa lang kayo papasok sa deep na sitwasyon. At malamang na sa simula, medyo alangan ka. Pero kailangan mong sumugal, kailangan mong pumili, kailangan mo ring mag-sacrifice, di ba? Oras, kailangan mo ring i-control yung sitwasyon mo, kung ano bang sitwasyon na meron ka. At tingin ko naman, handa itong person na to mag-risk, handa siya magbigay sa ng pagmamahal. Ano, hindi lang sa iyo, Capricorn, baka sa pamilya mo rin, ano? At sa mga single na Capricorn, ang parating sa buhay mo, hindi naman balakid, ano? Ito yung magandang oras para makilala mo yung bagong tao, may bagong tao ka makakilala na mag-o-offer sa'yo ng tulong, mag-o-offer sa'yo ng pagmamahal, at magiging seryoso sa'yo. Ano? Baka yung iba sa inyo ipaglalabang ka nito, ano? Dito, ano? Kung bawa, meron ka ng karelasyon, tapos hindi maganda ang inyong samahan, ipaglalaban ka. Ano? Maring reverse ito, kasi dahil hindi nga maganda ang sitwasyon. Pero dito, may makakilala kang tao na maaring sabi sa Capricorn, hindi ganyan ng hindi ganyan ng pagmamahalan, at ito magbibigay sa iyo ng life lesson, life experience. Talagang tunay na pagmamahal ang i-offer nito sa iyo. Hindi lahat sa inyo, Capricorn, ha, paki-adjust na lang. Kaya kung dati hindi maganda ang samahan mo, hindi naging maganda ang karelasyon mo, or may asawa ka man o hindi maganda ang pakita ng person mo sa family mo, or hindi talaga naging maganda ang love life mo, yung love life itself, ito ang magpapabago sa iyo, magpapabago sa pananaw mo. Magkakaroon ka ng magandang panibagong experience, panibagong pakikitungo, panibagong tao, panibagong kakilala, family niya, family mo, kaibigan niya, kaibigan mo, na magkakaroon kayo ng pagkakaayos, matiwasay na pagsasama. Nakakita ko parating pa lang ito sa inyo, hindi lahat, At sa nakikita kong parating na 3 barahang ito, nakasakay na siya dito, tingin ko naman matapang itong taong to, maging babae man o hindi, Capricorn, kung ano man ang gender nitong person mo, na makakilala mo pa lang yung iba sa inyo, tingin ko magiging ipaglalaban ka nito, matapang ito, at hindi ito balakid. Pero syempre may kailangan kayong ma-overcome dito, kailangan yung paglabanan, kailangan nyo ng lakas ng loob. Pero hindi niya magagawa ito kung wala yung iyong permission, di ba? So, kailangan bigyan mo rin siya ng sign kung talaga bang gusto mo siya, mahal mo siya, huwag kang pahele-hele na kung ano man, huwag ka namang parang pakipot, pero itong taong to, mag-aalay talaga sa iyo ng tunay na pagmamahal, na malamang na never mo pang na-experience before yung iba sa inyo. Kaya Capricorn, may karelasyon ka man wala, kailangan pagpaplano, paggawa ng desisyon, at maging klaro ka sa sarili mo. Okay? Yung iba sa inyo, kailangan talaga mag-bloom kayo dito mag-grow kayo dito Kailangan sa past nyo, meron kayong nalampasan, na overcome. Then, kung ano yung na-overcome nyo, dapat i-apply nyo sa panibago para hindi palagi kayo nagkakamali sa bawat relasyon na pinapasukan nyo. Dapat every experience na meron kayo, every life experience na meron kayong lesson na natututunan dun para
mag-grow kayo at maging successful kayo sa inyong relasyon na papasukan sa susunod. Ano? Kasi kahit na ilang tao ang mag-offer sa ng pagmamahal, maging loyal sa iyo, kung ikaw mismo, Capricorn, hindi ka nagmamature, hindi ka nag-grow, yung dati mong pag-uugali pa rin, ganun at ganun pa rin, walang mauuwi ang magandang samahan. Kahit ilang relasyon pa ang pasukan mo, ilang beses ka pang magpakasal, divorce, kasal, wala. So, kailangan mo dito mag-grow para maging successful ka sa iyong love life. Yung every experience na nararanasan mo, kailangan meron ka natututunan doon. At kung dati ikaw ang Capricorn na marami kang pinagdaanan na nalampasan mo, tingin ko naman ito ang gift sa iyo ng universe. Ngayon, hindi ka na makakaranas pa ng paghihirap dahil it's time for you to grow, it's time to you to make happy. Malamang na anong territory ang papasukan mo, pero naandun yung pagmamahal. Meron taong ipaglalaban ka, ipagtatanggol ka. Maglalaban ka nito. Pero syempre, kailangan ikaw rin, meron ka rin part na kailangan i-sacrifice mo rin. Kailangan mo rin sumugal para etong taon to, ma-realize niya, kailangan ko pala dapat gawin ito, kailangan ko pala, meron pala akong dapat na ipaglaban. Okay? So, yun ang nakakita ko sa baraha mo, Capricorn. Kung meron ka sariling validation, then ikaw na lang mag-validate. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At maraming salamat sa like, share, comment. At sa mga cross-watchers, salamat at naligaw kayo. Sa mga bago ko pong subscriber, thank you po. Namaste po. Bye-bye.